So yun, kahapon nag-cover kami sa Land Transportation Office or LTO sa Manila. At ngayon, ang pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-importanting bagay para makapag-drive legally dito sa Pinas, ang LTO Driver's License Application. Focus tayo sa written at practical exam para alam nyo kung paano pumasa. Bago pala ito, naglabas ng statement ng LTO na paghigpitan nila lalo ang pagkuha ng lisensya matapos ang magkakasunod na aksidente na nangyari sa SCTEX at nakaraan na sa Manila na ikinasawi ng 12 tao. So after mo mag-comply sa requirements at matapos ang theoretical driving course, ang next step ay ang written exam. Ito ay computerized na at usually around 40 to 60 minutes na multiple choice. Para pumasa, kailangan mo ng at least 80% na score. Ang tip dito, mayroong reviewer na available sa LTO online. Search nyo lang LTO Exam Reviewer. Focus sa mga road signs, basic traffic rules at penalties. May English and Tagalog versions ng test. Piliin mo kung saan ka mas komportable. At dito nga makikita ninyo na maagang pumila yung mga aplikante para matapos nila na maaga yung pagkuha ng lisensya. Sa mga ganitong klaseng coverage, kunan mo yung mga taong nakapila, tapos kumuha ka rin pa, nag-exam na sila, tignan mo yung mga reaction nila habang sumasagot. Bago pala mangyari ito, dapat magpaalam ka muna sa head ng LTO at pinayagan naman kami after namin magsabi kung ano yung gusto namin gawin at kung ano yung istorya namin. Yan, matapos ang written exam, pumunta na kami sa practical exam. Dito yung mismong actual driving test na kung saan pagmamanehuin ng sasakyan yung aplikante. May checklist ang driving examiner, starting and stopping properly, turning left and right, backing and parking, at syempre kung sumusunod ka sa traffic rules. Meron silang mga manual transmission at automatic transmission. Bago ka magsimula, yan, pagsusuotin muna kayo ng vest para malaman na kayo yung estudyante. Ito yung tips para pumasa. Mag-practice muna sa driving school or with someone na may experience na. Always use your seatbelt, check your mirrors regularly. Pagka ganitong actual, stay calm and confident. tinatanong namin kung gaano siya kabiyasa doon sa driving school, kung kaya ba niya o hindi. Kasi ang inaano namin sa madisgrasya siya dyan, babayaran niyo yung damage. Yun ang number one na tinatanong namin. Usually sa loob lang ng LTO driving course area lang ang exam. Pero minsan, pinalalabas ka sa actual na kalsada, depende sa kung anong branch, para makita rin nila kung talagang pwede ka nang isabak sa kalsada bilang isang driver. Sa mga ganitong klaseng coverage, kunan mo yung interaction ng driving instructor at ng aplikante. Kunan mo kung ano yung action na ginagawa nila sa loob ng sasakyan. Bago magsimula, marami kang makukuhang angulo dyan. Kaya dapat matalas din ang mata mo, mag-obserba ka. Pagka bumagsak po kasi ang aplikante during actual driving, 7 days po siya bago siya ulit po mag-transact sa LTO.